Sa Isaiah 56:7, alalahanin po natin ha, Sabadista po to. Oo, mga Sabadista, hindi naman Sabadista sila na nangingili ng Sabat. Okay? Tapos, marami yan, pati yung sa Acts 9:31, Hebrew 12:23, ay, baka maubos ang oras ko sa mga talatang ibibigay nila. Magbuksan na natin ang isip natin. Wala diyan yung Roman Catholic na mayroong sign of the cross, may papacy, may ano, may Moderator. David na ano. Objection, moderator. Yes, so what is your objection, Mr. Danjo? Nakarating na si Umbaw sa Sign of the Cross, sa kung saan-saan napunta. Ang topic niya, patutunayan niya ng Roman Catholic Church tatag sa referensya. Nasa Okay. rule na huwag lumabas sa paksa. Okay, so any counter objection, Brother Marcumbao? Ang counter ko, I mean, i-address ko lang muna yung objection ni Brother Jando na dahil nga sa rule natin is focus sa topic, na ang topic mo ay ang RCC ay tatag sa referensya. yes. Then pinuna ka niya kasi nga daw umabot ka na sa yung sign of the cross, etc. etc. So, yun ang kanyang objection sa iyo. So, any counter objection? Ang counter objection ko, Brother Junrei, hindi ko naman i-discuss yung mga yan. Nabanggit ko yung katangian na yan kasi premise ko yan sa una kong pahayag na hindi na naaayon sila at nanatili sa aral ni Yahushua na naipasa sa mga apostol. Kaya patunay yan sa mga talatang ibibigay nila Brother John mamaya ay ilusyon Okay, lang okay. lamang yan. Mag-ruling na ako. Okay, so tatanggapin ko yung kanyang pahayag mo dyan doon na premise naman daw yon. Okay, so wag lang masyadong habaan ng premise, Brother Marcumbao. So, ang na-consume mo na oras is at least na sa mga 4 minutes na, no? 4 minutes na ba? O, at mayroon pa itong ano eh. 4 minutes and at least 4 minutes. So, pag magsalita ka uli, then magpapatuloy ang yung oras, bro. Okay. Simplihan ko lang po, no? Simplihan ko lang. Marami ibibigay na talata to. Pero isang malaking ilusyon, nag-a-assume sila, kutob-kutob lang nila, pakiramdam lang nila na sila yung tinutukoy ng talata. Okay? Linawin ko po magbibigay ng talata yan, kutob nila na sila yon. Nag-i-illusion sila na sila yon. Hindi nila naintindihan na pwede neutral yung talata, neutral. Ibig sabihin, kahit sinong iglesia, kahit anong klaseng pananampalataya, pwedeng angkinin yung talata na yon. Walang specific na samahan na tinutukoy doon. Kaya tatakbo sila saan? Sa scholar, sa magisterium, sa history, at kung saan sang referensya. Kasi nga, neutral yung talata. Ano yan? Yan yung tinutukoy sa ano, ang tawag dito? Circular reasoning. Okay, yung premise nila, hindi nila mapatunayan doon sa pinanggalingan na kukuha sila na yung iglesia ay sa history sa kukuha na hindi nga mabasa sa pinagmulan. Kaya iikot at iikot lang yan. Hindi nga makita sa pinagmulan, yung premise mo, sabi mo, kayo yung totoong iglesia, pupunta ka sa Bible, hindi nga mabasa sa Bible, pupunta ka sa history. Hindi nga pwedeng doon basihan sa history. Dahil hindi nga nababasa na kayo ang tinutukoy. Pero, katuparan ang Roman Catholic ng ibang katuparan, hindi sila yung katuparan na itinatag na Iglesia ni Yahushua, kundi sila yung kabaliktaran nung tinatag ni Yahushua. Meron silang katuparan pero opposite dun sa tatag na iglesia. Kaya tatag sila sa referensya dahil wala kayong ibang maririnig sa kanilang matibay kundi sa history na puro i-trace, di ba? Tinitrace nila yung kanilang origin. Ano lang yan eh. Claim lang, puro claim. Pero walang proven, hindi walang proven evidence facts na totoo talaga 'yon. Kundi kini-claim lang nila. Papasok tayo sa appeal to authority, appeal to tradition. Bakit? Kasi expert ang nagsabi, mga scholar ang nagsabi. Kaya tama yung fallacy na to eh. Kaya yung pag-aaral ng philosophy, makikita mo na ang daming nilalabag naniwala ka sa mga sinasabi ng mga CFD, maraming babala sa philosophy gaya ng mga fallacy na yan na magiging uh, mag, ma, ma, paniniwala mo mga fallacy na yan kasi doon sila nakatayo sa mga fallacy na yan.
Last fallacy 5 argument. minutes. Okay. Ulitin ko, linawin ko yung yung appeal to authority. Ano ba meaning na appeal to authority? Relying on the opinion of an authority instead of logical argument. Ano yung logical argument? Pinag-uusapan natin yung tinatag ni Yahushua. Saan mo mababasa yan? Sa scripture, hindi sa history. Hindi mo mahahanap yan kung saan man, kundi pinag-uusapan natin yung founder, yung nagtatag eh. Hanapin mo sa kanyang pahayag. Hanapin mo sa kanyang katuruan. Hindi sa history. Kaya sabi dito, relying on the opinion of an authority instead of logical argument. Ano yung logical? Pinag-uusapan si Yahushua, doon ka maghanap ng ebidensya kay Yahushua. The over-reliance on perspective of an expert to support the legitimacy of an argument. The qualification of authority figure in the field of question must be considered. Their support, ito maganda dito eh. Their support can be feature yung expert, yung pahayag nila, pwedeng matanyag, pwede mong bigyan highlight. Pero hindi pwedeng gawing poste, but not a pillar. Hindi ba ang pillar na nila, ang pinakatinayuan na nila, ang pinaka-binasihan na lang nila, history scholar at mga magisterium at mga referensya. Bakit ganun ang Roman Catholic? Kasi hindi biblical. Wala kang makikita sa Holy Scripture. Kaya nga mamaya, maganda, hirap na hirap, kailangan ipaliwanag ng sobrang lalim yung mga hahalongkatin nila yung talata. Idadaisik ng sobra yan, pagtatagpi-tagpiin na parang kung ano-anong gagawin nila para mapilipit yung talata na palabasin yung universal doon, yung buong ganito, yung lahat doon. Sila daw yun, naku Lord. Grabing ilusyon na yan. Grabing ilusyon yan. Tapos, sinanay tayo sa ganung paniniwala. Sinanay tayong na iparinig na bumasi ka sa referensya. Ito namang ibang mga protestante, sumusunod naman sa ginagawa ng Katoliko. Tuloy, nagmumukhang tama talaga na bumasi natin sa referensya. Higit sa nakasulat. Kasi nga miski yung kanilang mga kaya nangyayari dahil sa nakakasanayan na ng maraming tao, nagmumukha ng tama. Alin yung nagmumukha ng tama? Nabumasi na sa referensya. Maraming precaution ang scripture pagdating dyan. May mga precaution ang Diyos dyan. Huwag kayong lalabis. Mangaral man kami ng iba. Hindi ito magkukulang. Itong aking aklat, hindi magkukulang. Pipisanin ko to ng aking espiritu. Ang daming talata nito na binigyan tayo ng precaution. Last 2 minutes. Huwag kayong hihigit. Okay, may isa pang magandang policy na pasok na pasok ang Roman Catholic. Appeal to a tradition. Arguing that something is better or correct simply because it's older or traditional. Kasi matanda na kami. Kami yung nandun kami sa upper room kami, etc. Ang daming pinagsasabing matagal na kami. Fallacy yan according sa philosophy. According sa philosophy, fallacy yan. Kaya alam nyo, mga kapatid, ayoko gumamit ng ganito sana. Actually, kung maaari, based lang talaga ako sa nababasa ko sa scripture. Kaya lang, dahil si Brother Danjo mahilig sa gantong fallacy, ito mga purto-purto, mahilig sa mga ganto, nakala naman nila, ang ibang kausap nila, hindi alam ito, kasi hindi ginagamit sa kanila. Mamaya, ibigay niya yung mga baon niya para malaman natin talaga kung sino talaga ang totoong nakaka-violate ng mga fallacy na yan. Kasi ang katotohanan niyan, kung ikaw Bible alone, scripture alone, kung ikaw ay yung pananampalataya nakabase lang sa mga pinangaral ng apostol, walang kasing tibay yan. Walang kasing tatag. Walang pwedeng bumangga na ang tawag ito, basta pag-uusapan lang tungkol lamang sa kaligtasan linawin ko lang, kung pag-uusapan natin tungkol sa pagpapalaki ng bata, last 30 seconds. Pagpapalaki ng negosyo, ay wala sa scripture yun. Pero pagdating sa pag-ibig, pagdating sa kaligtasan, pagdating sa pagkain spiritual, sapat-sapat ang nakasulat. Panloloko ng demonyo na hanapin sa labas sa scripture yung ating kailangan spiritual. Yun lang po. Maraming salamat. God bless. Ayan. So, meron ka pang natagtirang 3 seconds bro, no? Pero siguro i-wave mo na yan, I assume. No, so again, ayun no, so yung 10 minutes ni Brother Mark Cumbao ay
na-consume niya na niya, no? So, dako tayo agad sa 10 minutes ni Brother Jando na pagtatanong. So, papaalala ko ulit, no? 20 seconds lang ang sagot natin, mga kapatid, ha? And then, direct question, direct answer. So, Bro Jando, go ahead sa yung wait lang, ha? Sa yung 10 minutes na pagtatanong, yung 20 seconds na sagot. Okay, so first question, Bro Jando. Ano ba ang reference, Mark Umbaw? Ang reference, ibang batayan maliban dun sa pinaka principal or yung pinaka main na inaano mo, pinag-aaralan o subject, Okay. yung pinaka subject. Next question. Sabi mo ang reference ay batayan. Dahil reference ay batayan, ibig sabihin connected siya sa pinagbabatayan, yes or no? Yes, connected. Okay, para pagtibayan yung nakasulat, hindi para gumawa ng panibagong katuruan. Kung hindi nakasulat sa scripture, bumasa ka lang sa referensya, yun yung tatag sa referensya. Kailangan nababasa bago patibayin ng referensya. Hindi kayo nasa referensya kayo, hahanap kayo ng talata, ipipilipit yung talata. Baliktad. Next question. Sangayon ka ba, Mark Umbaw, na isa sa mga halimbawa ng reference ay aklat? Yes or no? Yes na yes. Kaya nga, ulitin ko lang, yung kung kaligtasan pag-usapan, matatagpuan lamang yan sa kasalita ng Diyos at ng salita ng Diyos, Holy Scripture. Ngayon, kung hindi manahanap yung kaligtasan dun sa Scripture, gahanap ka ng panibagong aral sa referensya, iba yon, hindi yung referensya. Doktrinang gawa ng demonyo yun, pag ganun. Next question. Ang tema mo, patutunayan mo na ang Roman Catholic Church ay tatag sa referensya. Tanong, saang aklat tinatag ang Roman Catholic Church? Moderator, excuse me. Pakiulit yung tanong. Sorry, hindi ko na-gets. Objection ba yan? Objection din. Ulit lang pa-stopin tayo para sa Clarification. Okay. Hindi ko na-gets yung tanong. Ano ulit yun? Okay, Sorry. so clarification time is 8 minutes and 51 seconds. Brother Jando, clarify yung tanong kasi hindi niya naklaro. Okay. Ang tema niya, patutunayan niya na ang Roman Catholic Church ay tatag sa referensya. Tinanong ko siya kanina, ano ba ang referensya? Sumagot siya, batayan. Yan ba isa sa halimbawa, aklat? Sabi niya, oo. Ito ang tanong, saang aklat itinatag ang Roman Catholic Church? Yes, maganda yung tanong mo, Brother Danjo. Yun nga. Okay, moderator's time. Klaro na ba yung tanong, Brother Marcumbaw? Yes po, klaro na. Sagutin ko na Okay, po. so pag sumagot ka, tatakbo ang yung 20 seconds na answer. Go ahead. Tatag sa referensya nga. Kaya nga yung tinatayuan ko, aklat na referensya. Kaya nga ang linaw hindi nga siya mababasa sa Bible. Okay, objection. Ang tanong ko, saang aklat itinatag ang Roman Catholic Church? Ibigay niya ang pangalan ng aklat kung saan itinatag ang Roman Catholic Church. Okay, so ang question, Brother Marcumbaw, saan? No? Sige. So specific yung question, so must be answered specifically. Saang aklat itinatag? So kailangan magbigay ka ng aklat na magpapatunay na yun nga ang nagtatag sa Roman Catholic Church, no? At ayon naman ito sa yung tema na tatag sa referensya ang Catholic Church. Kaya pasok ang tanong ni Brother Jando. So meron ka pang 10 seconds na lang, Brother Marcumbaw. Go ahead. Sa encyclopedia, sa CCC nila, sa history, almanac ba yan? Kung anumang mga doon tatag, hindi sa Bible, hindi sa Holy Next question. Ang hinihingi ko, moderator, ang pangalan ng aklat na siyang pinagtatagan ng Roman Catholic Church. Anong pangalan ng aklat na siyang pinagtatagan ng Roman Catholic Church? Sabi niya, encyclopedia. Brother Jando, narinig naman natin, no, pinangalanan naman niya Encyclopedias and CCC daw. Yun daw ang nagtatag. Yung Encyclopedias daw, Encyclopedias at CCC. Kaya tanggap ko yung sagot ni Brother Marcumbaw. Meron na lang tayong 8 minutes and 27 seconds, Brother Jando. Next question, Brother Jando. Next question. Anong pangalan ng encyclopedia na siyang pinagtatagan ng Roman Catholic Church?
Britannica, Wikipedia, marami. Alam pa ba? Ano ba yung pangalan ng encyclopedia? Sorry, kung mali ako, next question na lang siguro. Kasi hindi ko Ayan, next question. Saan natin mababasa na ang Roman Catholic Church ay itinatag sa Britannica Encyclopedia? Sorry next question. Next question na lang. Okay, pass siya, Bro Jando. Next question daw. Kailan na itatag ang Roman Catholic Church? Kailan? Next question. Next question again, Brother Jando. Moderator, objection? Objection? Dalawa na ang tanong ko na nasa paksa ang pinas ni Umbaw. Isa sa mga rules, ang tanong ay pasok sa paksa, obligadong sumagot ang tinatanong. Yes, pero nasa pero role din natin, Bro Jando, na pag hindi niya masagot, pass na lang. Kaysa magbigay pa ng 10 seconds na sagot. So, pabor yan sa'yo, bro. Mamaya, sa sa stand mo, ikaw na bahala kung paano mo anuin yung mga passes niya na tanong, nasagot, Brother Jando. So, meron tayong 7 minutes and 30 seconds. Next question, Bro Jando. Next question. Ibig sabihin ba, Mark Umbaw, matatapos lang ang debating ito, hindi mo pa rin sasagutin ang aking mga tanong? No? Kasi, Brother Dancho, hindi ko na kailangan maging specific sa mga librong yun dahil ang pinagmamalaki nyo lagi yan sa debate nyo eh. Hindi ko na kailangan isa-isahin, napaka-redundant na yun, napaka-boring na isa-isahin yun. Napakalinaw na wala sa scripture, kundi referensya, scholar, magisterium ang binabasa. Next question. Next question. Kailan na i-publish ang aklat na pinagtatagan ng Roman Catholic Church? Next question. Next question, Bro Jando. Okay. Next question. Sino ang author ng aklat na siyang pinagtatagan ng Roman Catholic Church? John Ray, stop nga po. Ano yung tanong? Sorry, hindi ko na-gets. Okay, pa-clarify lang, Brother Jando, na hindi niya naklaro. Sorry. Ano yan? Okay. Sino ang author ng aklat na siyang pinagtatagan ng Roman Catholic Church? Ang question, sino ang author, Brother Mark Umbaw? Specific yung question. Sino ang author? Next question. Okay, so pass siya, Bro Jando. Okay. Paano na itatag ang Roman Catholic Church sa isang aklat? Hindi po naitatag sa isang aklat. Marami siyang binasihan. Moderator's time. Ang tanong, paano, Brother Mark Umbaw? So, kailangan magbigay ka ng reason kung sa paanong paraan itinatag ang Roman Catholic Church sa isang aklat. Meron pang 6 minutes and 30 seconds. So, sagot, Brother Mark Umbaw. Yung bulaang propeta, sa pamamagitan ng bulaang propeta nang galing din sa iglesia yan. Yung pag-alis ng mga apostol, may bulaang propeta na kung saan gumawa ng referensya para pagtibayan ang Roman Catholic Church. Okay, next question. Sinong bulaang propeta ang nag-publish ng Britannica Encyclopedia na siyang pinagtatagan ng Roman Catholic Church? Ignatius, Tertullian, ano mga pangalan mga bishop na yun? Too many to mention na. Enough na siguro yung dalawang yun. Next question. Saan natin mababasa na ipinablish ni Bishop Ignatius ang Britannica Encyclopedia na siyang pinagtatagan ng Roman Catholic Church? Wala. Kasi hindi naman encyclopedia, sa dami ng libro na binabasihan ng mga Roman Catholic na referensya. Yes. Ang objection ko, tinanong ko siya kanina, sino ang author ng aklat na siyang pinagtatagan ng Roman Catholic Church? Binigay niya Ignatius, si Tertullian. Tapos yung aklat yung tutukoy niya, Britannica Encyclopedia. Kaya ang tanong ko, pasok sa paksa. Sagot. Paulit yung pinakatanong, bro. Saan? Counter muna ako, Brother Junray, di ba? Mamaya. Bibigyan kita ng counter objection. Ano yung pinaka-counter mo, bro? Saan natin? Yung pinaka-counter mo, ba't ka nag-counter? Ba't ka nag-counter? Ba't ka nag-objection? I mean, sorry. Ba't ka nag-objection, Bro Jando? Ang objection kasi,
Kasi ang hindi naalala siya ko, ano ang nagtanong ka, tapos sumagot siya ng wala. Mm. So, pasok yung sagot niya sa wala. So, tatanggapin ko yung sagot niya. Ngayon, nag-objection ka. Ano yung objection mo dun sa sagot niya? Sige, mag-discussion na lang ako. Pero Next counter question muna ko na lang. So, okay, next question na. i-counter muna ako para malinaw. Hindi, ano yun naman na, Saan wala, hindi, disqualify ko yung objection, bro. Okay. Para makumbaw, so, no need ka na mag-counter. So, next question, bro, Jando. Next question. Saan natin mababasa na ipinablish ni Tertullian ang Britannica Encyclopedia na siyang pinagtatagaan ng Roman Catholic Church? Wala kasi nauna sila Tertullian, Ignatius bago yung encyclopedia. Yun yung binasihan ng encyclopedia, yung mga writings nila Ignatius, na maraming bishop yan. Sorry, hindi ko lang naihanda. Maraming writings yan na binasihan ng encyclopedia na puro claim. Yun. Next question. Bakit mo sinabi kanina na si Bishop Ignatius Tertullian ang siyang author ng Britannica Encyclopedia, patay na pala sila nang naipublish ang Britannica. Objection. Objection? Objection. Wala, ano yun, twisted yung, dinitwist niya yung pahayag ko. Walang sabing, ang gumawa ng encyclopedia, sila Tertullian, hindi. Yung nagtatag, nagsimula, ang sinabi ko, sa pamamagitan ng mga sulat nila Tertullian, Ignatius, saka mga iba pang bishop na nauna na kasama ni Constantine, nalimutan ko yung pangalan, yung mga yan, yung mga bishop na yan, yun yung binasihan ng encyclopedia. Wala ako sasabing sila ang nagsulat ng encyclopedia. Ano okay, yun? moderator's time, Brother Macumbaw, no? Moderator's time, narinig ko rin yung sagot mo. Tinanong ka ni Brother Jando ganina kasi natanong niya sa'yo kasi kung sino ang sumulat ng encyclopedia na pinagtayuan ng iglesia. Kahit i-rewind nyo, sino ang sumulat ng pinagtatagan ng iglesia? Wala siyang specific. Bro, moderator's time to, so tahimik ka muna, wag kang nasa rule number 1, respect the moderator. Nagsalita kita kaganina, no? Ito based to sa ruling ng moderator, no? Kasi narinig naming lahat din, sinagot mo affirmatively na si Ignatius ang sumulat ng encyclopedia. So pasok yung ano ni Barijando ngayon, kaya kailangan mong sagutin yon. Hindi mo pwedeng iwasan yung kasi in-affirm mo kaganina na si San Ignacio ang sumulat sa encyclopedia. Okay, so Barijando, paulit mo yung question, bro, at kailangan sagutin niya yon. Yan ang ruling ng ng moderator. Tinanong ko siya kanina, sino ang author ng aklat na siyang pinagtatagaan ng Roman Catholic. Yes, sabi niya si Ignatius, si Tertullian. At ang aklat na yun ay Britannica Encyclopedia. Tanong, saan natin mababasa na isinulat ni Tertullian ang Britannica Encyclopedia na siyang pinagtatagaan ng Roman Catholic Church? Okay, so mayroon pang 4 minutes and 41 seconds, Brother Macumbaw. Okay, so ang tanong, saan mababasa na ano yung tanong mo dyan? Saan mababasa? Na sinulat nila Tertullian yung encyclopedia. Okay, saan mababasa sa encyclopedia na isinulat nila Tertullian or ni Ignacio ang pagtatag ng Santa Iglesia Katolika? Okay, so bibigyan kita ng another 20 seconds, Brother Macumbaw, sa pagsagot. Go ahead. Malinaw sagot ko, wala. Kasi ang sinasagot ko doon, sila yung binasihan ng encyclopedia para magkaroon ng claim ang Roman Catholic Church. Yung mga naunang obispo na bulaang propeta. Wala akong sinasabi, alam ko na wala, kailan lang lumabas sa mga encyclopedia, Next question. Bulaang propeta lumabas. Okay. Kailan itinatag sa Britannica Encyclopedia ang Roman Catholic Church? Next question. Saan natin mababasa ng Roman Catholic Church ay itinatag sa Britannica Encyclopedia? Next question. Next question. Dami na akong tanong moderator na hindi niya sinasagot eh.
Puro na lang ako next Yes. question dito. Yes, Brother Jando. Pabor sa'yo yan, Bro Jando. Counter ako. So mamaya, pwede mo yang gamitin yung mga passes niya kasi nagpapatunay lang yan na nagtindig siya na wala siyang batayan kasi puro pass eh. Counter din So, ako. pabor sa'yo yan, Brother Jando. Yes, Brother Markumbaw, counter? Counter ko, nasa rule ako. Hindi ako lumalabas sa rule. Yes, talaga. Nasa rule siya kasi yun ang kasi kanina bago kayo nagumpisa, hiningan ko kayo, sabi ko nga Brother Jando, bigyan niyo ako ng ano niyo ng tawag dito yung mga pagkasunduan niyo na mga rules. Hindi niyo ako binigyan. Gumawa na lang ako kasi para mapabilis. So isa yun sa rules ko na pag hindi na kayang sagutin, pass na agad para tuloy-tuloy tayo. No? So, mayroon ka pang 3 minutes and 49 seconds sa pagtatanong, Bro Jando. Go ahead. Okay. Ayon sa Gawaon 15, Mark Umbaw, ilan sila sa Day of Pentecost? Next question. Next question. Sang-ayon ka ba na ayon sa Gawaon 15, 120 sila sa Day of Pentecost? Yes or no? Yes. Next question. Yes. Next question. Ayon sa the New Book of Knowledge, 120 person din ang Roman Catholic Church sa Day of Pentecost. Okay ba o hindi? Okay, kaya nga may claim eh. Wala namang problema naman dyan. Kaya nga doon na lang kayo na itatag sa referensya kasi lahat ng patunay nyo na nagtuturo na kayo yung nakaunay kayo siya sa pamamagitan ng referensya pero putol yan pagdating sa Holy Scripture. Walang Next question. Sumasang-ayon ka ba, Mark Umbaw, na ang pinagkuhanan nitong encyclopedia ay ang Gawaon 15? Yes or no? Yes, ang binasihan niyan Holy Scripture katulad ng Lucifer ni Satanas, kumukote yan ng Bible verse. Walang pinagkaiba na sa ama nyo, walang pinagkaiba. Next question. Moderator's time, Brother Jando. Iwasan natin yung Brother Mark Umbaw, iwasan natin ang tawag dito yung direct attack, no, yung mga simpleng attack na sa ama nyo. Lang kayo, debate lang kayo ng arguments, bro. Hindi lang yung topic, bro, ha. Bawal yung judgmental, bawal yun. Never kang ginyadge, bro, tinatanong ka lang. Pero yung attack mo, salamat, Father Berangel. Wala pong ganun sa debate. Bigyan natin ng respeto ang isa't isa. Wag magtawag dito yung ad hominem, no? Avoid ad hominem para smooth yung debate lang, just clash your arguments. Hanggang doon lang, may moderator naman eh. So purpose ito, no? Educational po. Hindi natin inaano yung atakihin ng kapwa relihiyon natin, no? Kasi buong Roman Catholic Church ang tinitira mo rito, bro, na wala sa debate yan. Ang topic nyo, patunayan mo lang na referensya nga nagtataga. Doon ka lang mag-focus, bro. Okay, yes. Maraming salamat, Brother Angel. So, 2 minutes and 33 seconds, Brother Jando. Go ahead. Okay, balik ko. Ayan dito. The history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem. Sang-ayon ka ba, Mark Umbaw, na ayon sa Biblia, sa Jerusalem na itatag ang iglesia na tinatag ni Kristo? Yes or no? Yes, agree ako dyan. Kaya babasihan nyo yan lagi. Ito mo, yung binabasa nyo, mga wala sa scripture yan. Nasa ano na yan? Nasa referensya na yan. Kumbaga, kukuha lang kayo ng referensya para i-ugnay kayo kay Joshua. Sorry talaga, Brother Danjo. Next question. Itayo ko. Next question. Kung tutol ka na sa Jerusalem, tinatag ang Roman Catholic Church, saan ito itinatag? Sa Galilee ba yan? Sa Galilee? Sa boundary ng Galilee? No, magkamali. Next question. Next question. 1 minute and 30 seconds na po dyan do. 1 minute and 30 seconds. Sangayon ka ba na ayon sa Biblia, 2,000 years ago nang nakalipas nang itatag ni Kristo ang iglesia? Sangayon ka, yes or no? Yes, sangayon. Sa Day of Pentecost yan, yung mga born na bautisma sa pangalan ni Yahushua. Kaya nga yung mga naging born, nagisaksi mula sa day hanggang sa dulo ng daigdig. Totoo yan. Okay, next question.
Next question. Sabi naman dito, 2,000 years ago rin nagsimula ang Roman Catholic Church. Okay ba o hindi? Okay yan sa referensya, pero sa Holy Scripture walang basihan yan. At sabi ko nga, magsasawa ka magbigay ng referensya sa akin, lalo mo pinatutunayan, tatag ka sa referensya. Ang galing. Next Salamat, question. salamat. Brother Jando, meron ka na lang 40 seconds bro. So magtatanong siya ng sasagot na lang siya ng mga 20 seconds. So bibigyan kita ng dalawang katanungan, Brother Jando, para sa last 2 questions mo. Go ahead, Brother Jando. Okay. Sangayon ka ba na sa Day of Pentecost din itinatag ang Roman Catholic Church? Yes or no? No. No. Pero sa referensya, yes. Pero sa scripture, no. Kasi hindi kayo nabautisma sa pangalan ni Yahushua. Di ba yung premise ko? Hindi nga kayo nanatili sa aral ng mga apostol. Objection, moderator! Objection? Objection, moderator! Yes, Ano objection. ba naman to si Umbaw? Napunta na naman sa bautismo eh. Okay. Focus yun. ka sa topic. Yes, no. Counter ako Moderator's time. Nasa rules natin yan, no? Na the question must be based on the topic or at least related sa topic and then direct answer din. So dapat always sa topic, focus sa topic, no? Rule number 5. So nasa paksa naman yung tanong, pero medyo sumimplang yung sagot, Brother Mark Umbaw. No? Counter ako. So, Counter muna ako. Yes, ano ang counter mo, bro? Kasi 'di ba siya nagsabi ng Pentecost, ako nagsabi, 'di ba Roma, tinatayo niya na galing sa Roman, ang Roman Catholic galing sa Day of Pentecost. Wala nga Roman Catholic doon. Bakit? Ano mga pinagagawa ng mga tao sa Day of Pentecost? Hindi niyo ginawa, opposite ng ginawa niyo. Kaya okay, so magro-rolling na ako, Brother Mark. No, so gayon pa man, bro. Gayon pa man, sumimplang pa rin yung sagot mo, no? So, hindi tanggap, di ba, Jando, yung sagot mo. Meron ka pang 8 seconds, kailangan sagutin mo yung tanong niya, no? 8 seconds na lang para sa panghuling, pero may isa pang tanong si Brother Jando. So, last 8 seconds, bro, Brother Kumbaw. No, ang sagot ko yes, kung referensya, kaya nga tatag kayo sa referensya. Yes, kung referensya ang babatayan, yes na yes, kaya nga tatag kayo sa referensya, yes. Okay, last question, Brother Jando. Sabi mo kanina ang referensya ay batay at ang batay ay konektado sa pinagbabatayan. Sang-ayon ka na ba ngayon na ito ay referensya sa sinasabi sa Gawa 1 kung saan nangyari sa Day Pentecost? Yes or no? Yes. Oo, yes. Ang problema lang, pabaliktad, Brother Danjo, pabaliktad. Hindi pwedeng pabaliktad eh. Yung ano yan, nasa ano yan, deductive argument yan. Hindi pwedeng pabaliktad. Mula sa referensya, ipapasok mo ng scripture. According sa deductive argument, mali yan. Fallacy yan. Time! Yan. Ayun, no? Medyo uminit, no? Pero, ayun, maraming salamat, Brother Mark Kumbaw at Brother Jando sa napaka maiinit na sagutan at tanungan. Pero again, Brother Mark Kumbaw, paalalahanan kita, and Brother Jando, no, avoid unnecessary itong mga ad hominem. Okay, para maging fruitful naman yung talakayan nyo ngayon. Maganda yung topic nyo kahit na medyo mahirap yung tema, pero okay naman, no? Bibigay ko sa iyo, Brother Jando, ang yung 10 minutes para sa iyong negative stand. So mag-start ang yung oras, bro, pag nagsalita ka, Brother Jando. Okay, thank you sa inyo lahat. At kitang-kita naman ninyo, bumagsak ang argumento ni Mark Umbaw. Napakaliwanag ng pagkabagsak ng kanyang argumento. Ang sabi niya, ang referensya ay batayan. Tanong ko kanina, ang batayan ba ay konektado sa pinagbabatayan? Sabi niya, yes. Tinanong ko siya ngayon, sabi mo, referensya ang nagsabi dito, Grolier Encyclopedia, Volume 5, page 106. Ang sabi dito, Catholic Church from Greek Catholicos, universal, term generally applied to the divine society, founded by Jesus Christ, and endowed by the outpouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost. Sang-ayon ka ba na ito ay referensya? Nagsang-ayon siya. Ayan, referensya yan. Natatag sa referensya, sabi niya.
Ngayon, ito pala yung referensya. Ibig sabihin, batayan. Nasaan ang connection niyang pinagbabatayan? Yung sinasabi sa Bible, sabi niya, baliktad daw. Ay, hindi baliktad. Nauna yung sa Bible. Kaya nga referensya eh. Hindi pwede na ang batayan nauna sa pinagbabatayan. Ano ba naman yan? Nawala na yung kanyang deductive conclusion. Siyempre, kailangan mauna ang pinagbabatayan bago yung batayan. Tingnan nyo ha. Term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ and endowed by the outpouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost. More specifically, the name denotes the body of the faithful in communion with the Bishop of Rome, hence often called Roman Catholics. Kung ito ay referensya, meron siyang pinagbabatayan. Ano yung pinagbabatayan niya? Yung Divine Society, founded by Jesus Christ, and endowed with the outpouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost. Tanong, saan natin mababasa yung Divine Society founded by Jesus Christ and endowed by the outpouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost? Yun ay nasa Gawa 1:15. Nasa Gawa 1 yun hanggang 1:15. Tingnan ninyo ha. Aking balikan yung aking pinasa kanina. Tingnan ninyo. Yan. Sabi dito, ganito, no? The history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. Tanong, saan nangyari yung sinasabi sa Biblia sa Gawa 1 kung saan nangyari ang Day of Pentecost? Hindi ba sa upper room? Kaya siya referensya kasi doon siya pinagbabatayan. Sa madaling salita, sa Biblia, hindi pinangalanan. Kaya nga para maunawaan ng tao at matrace kung sino ang mga ito, binigyan ng linaw ng referensya. Yan ang reference. Pinagbabatayan sa pinagbatayanan. Yan ay batayan sa pinagbabatayanan. Ano yung referensya? Batayan. Yan ang ebidensya. Ebidensya na hindi kami nagkukwento rito. Na yung nangyari doon, yun ang Roman Catholic Church. Sabihin kasi, ay, kwento mo lang yan eh. Para mapabigatan ng ating ebidensya, ang ating claim, kailangan may ebidensya. Sabi nga ni Father Darwin, all arguments are equal with the absence of the evidence. Ano daw sabi ni Father Darwin? All arguments are equal with the absence of evidence. Argumento ka, argumento ako, equal lang yan. Para maging mas mabigat yung sa akin, kailangan may ebidensya. Kung sabihin ko, Roman Catholic Church yon. Tamo, di napatunayan na. Kasi may ebidensya ako. Kung ayaw mong tanggapin niya, hindi ko na problema yun. Pangalawa, tinanong ko siya kanina, ano bang reference? Sabi niya, yan ay isang batayan. Dahil batayan, may pinagbabatayanan. Siya, yes. Tinanong ko siya, bumagsak, inamin niya na yan ay referensya ng Gawa 1:15. Thank you. Napatunayan ko yung aking stand. Pangalawa, tinanong ko siya, sang-ayon ka ba na ang isa sa mga halimbawa ng referensya ay aklat? Sabi niya, yes. Linaw na sagot, yes. Ang topic niya, patutunayan ko ng Roman Catholic Church sinatag sa referensya. Magbigay tayo ng example dito. Halimbawa, ito yung referensya. Last 5 minutes. Ito yung referensya. Ba't ako natatawa sa paksa? Ito yung referensya halimbawa. Akalain mo dito sa referensya, tinatag ang Roman Catholic Church. Paano siya tinatag? May mga dito na siyang pinagsimulan. Society yan. So, paano nangyari? Sino ang author? Tinanong ko siya kanina. Saang aklat itinatag ang Roman Catholic Church? Sagot niya sa encyclopedia, sabi sa CCC, kung saan-saan naman sasabihin niya, isa lang tanong ko kasi alangan naman isang aklat tinatagan ng Roman Catholic Church. Pangalawa, mayroon pang aklat, dalawa ng Roman Catholic Church. Mayroon pa isang aklat, tatlo ng Roman Catholic Church. Mayroon pa ika-4 na aklat, 4 ng Roman Catholic Church. Kaso isa lang ang Roman Catholic Church
Kaya yung tema talaga niya, same lang. Kasi yung referensya mismo, yun ang pinagtatagan. Pero ano klaseng imahinasyon yan? Anong klaseng hallucination? Aklat, pinagtatagan ng iglesia? Ba't nangyari yun? Ako hindi ko papayag. Yung iglesia ginanibang ko, tinatag lang sa isang aklat. Tinanong ko siya kanina, anong aklat ito? Sabi niya, encyclopedia. O sige, kahit isa lang. Anong encyclopedia ang pinagtatagan ng Roman Catholic Church? Sabi niya, Encyclopedia Britannica. Okay. Ito. Sige, papalagay na lang natin. Ito yung Encyclopedia Britannica. Ito yung aklat na Encyclopedia Britannica. So, ito yung referensyang pinagtatagaan ng Roman Catholic Church. Tinanong ko siya, kailan na itatag ang Roman Catholic Church? Nagpas. Paano mo mapapatunayan sa akin na sa referensya sa aklat na Encyclopedia Britannica, tinatag ang Roman Catholic Church, kung hindi mo maibigay kung kailan siya itinatag? Alam niyo kung bakit? Based sa kanyang tema, kailangan magkasabay ang paglitaw ng Roman Catholic Church sa paglabas ng aklat. Bakit? Yan yung aklat na referensya na siyang pinagtatagan ng Roman Catholic Church. Ano ko siya? Kailan na i-publish ang aklat na pinagtatagan ng Roman Catholic Church o yung Britannica Encyclopedia? Pas na naman ulit. So hindi niya maano. Mark Umbaw, yung oras ko sinayang mo na naman ulit. Bakit? Ang dami kong tanong, puro kapas. Iba naman. Eto. Tanong ko siya ngayon. Kailan na i-publish ang Britannica Encyclopedia? Di niya, nagpas siya. Last 2 minutes. O hindi pa patunayan. Tinanong ko siya, sino ang author ng Britannica Encyclopedia na siyang pinagtatagan ng Roman Catholic Church? Ang sagot niya, Bishop Ignatius, Tertullian, kung ano pinasasabi niya. Tinanong ko siya, saan natin mababasa na si Bishop Ignatius ang nagsulat ng Britannica Encyclopedia? Pass na naman. Hindi nga patunayan. Ba't kasi kasagot na sagot? Di mo ang tawag dyan, fallacy of presumption. Ano yon? Nag-a-assume ka sa isang unproven statement, unproven. Yan ang fallacy of presumption. Tananong ko siya. Sige. Paano na itatag ang Roman Catholic Church sa isang aklat? Paano? Ang dami namin. Ilang bilyon kami. Itinatag lang kami ng isang aklat. Paano nangyari yun? Nagpas na naman uli. Sa madaling salita, hindi napatunayan ni Mark Umbaw ng Roman Catholic Church ay tinatag sa isang aklat. Ano yung kanyang tema? Referensya. Ano yung referensya? Aklat. So, hindi napatunayan ng Roman Catholic Church ay tinatag sa isang aklat. Tinanong ko siya, kailan itinatag sa isang aklat? Catholic Church, pass na naman ulit. Hanggang sa kaduluduluhan ng mga katanungan, puro na lang siya pass. Walang napatunayan, kawawa naman. Okay, next na lang. Wave mo na, bro. Yes, wave ko na. Sekas na lang yun eh. Ayan. Di ba? So, pabor sa iyo yung mga pass niya. Nagamit mo ngayon. Okay. So, dako tayo sa question and answer portion, no? Magtatanong naman ngayon si Brother Mark Umbaw doon sa mga ipinahayag ni Brother Jando. So, gayon pa rin, no? 20 seconds ang sagot, Brother Jando. And direct question, direct answer tayo, Brother Mark Umbaw. Okay, so your time will start. Kung magsasalita ka, Brother Mark Umbaw, go ahead. Okay. Simple lang itong tanong ko, Brother Tancho, no? Pakinggan nyo na maigi, intindihin nyo yung tanong ko, no? Simple lang. Kung hindi po kayo gagamit ng referensya, mapapatunayan niyo po ba na ang Roman Catholic Church ay tinatag ni Yahushua? Kung hindi kayo gagamit ng referensya, mapapatunayan mo po ba na tinatag ni Yahushua ang Roman Catholic Church?
Mapapatunayan? Oo ba? Papatunayan, Hindi mapapatunayan? mapapatunayan ko, puntahan ko yung Jerusalem, puntahan ko yung Israel, malalaman ko, saan ang Christian Church dito? Tuturo ng mga Hudyo, ayan. Ay, Roman Catholic Church pala. O kahit walang referensya, puntahan mo lang yung lugar, mapapatunayan. Next question. Next question. Yung second temple, Brother Danjo, dating templo ng ano yan, ng Diyos. Ngayon, ang nakatayo doon, premise to, Brother Danjo, premise to, ang nakatayo doon, ang pangalan nito, Dome, ano yan? Basta yung ano ng simbahan ng Muslim. Yung ba yung matibay na pamantayan para sabihin na dahil sa yung upper room ay sa Katoliko, yung sa Muslim yung ginibang templo, yung ano, nalimutan ko yung pangalan nun, ay dun ganun ang pamantayan na tinayuan ng inyong iglesia? Oo o hindi? Matibay po ba yan? Oo o hindi? Matibay na pamantayan yon. Bakit? Hindi naman yun ang upper room eh. Yung pinagtatagan ng ano, yung ng Muslim doon, hindi yun ang upper room. Pinuntahan ni Brother Melton Brevilla ang upper room pagmamayari ng Roman Catholic Church eh. Oh, next question. Next question. Mababasa po ba sa Holy Scripture maliban sa referensya mga binasa mo kanina, mababasa ba sa Holy Scripture na na ang tinayo niyang iglesia ay Roman Catholic Church na nakabase sa Roma? May basehan po ba kayo sa Holy Scripture niyan o sa referensya lang talaga? May batayan, syempre. Kaya nga may referensya kasi may pinagbabatayan. Ang pinagbabatayan is scripture. Ang referensya, Objection. Objection? Linawin ko yung Sige. tanong. Sa Holy Scripture, may batayan po ba yan? Maliban sa referensya, given na nga yung referensya, Brother Danjo. Brother Marcumbaw, binantayan ko yung tanong mo kaganina. Ang tanong mo, may mababasa ba sa Sa Holy Bible? Scripture. Oh, yes. Kaya nga, may mababasa ba? Ang sagot ni Brother Jando, kahit na may batayan, ganun pa rin yun, mababasa. Hindi. No, medyo hindi niya natumbok pero parehas ang essence ng sagot niya, may mababasa or may batayan. So, mayroon pang 12 seconds si Brother Jando kasi sumagot naman siya doon sa question mo na categorical. So, mayroon ka pang 12 seconds Brother Jando, patuloy mo yung 12 seconds mo, bro. Yes, may mababasa. Yung iglesia mababasa sa Biblia, puntahan mo sa lugar, makikita mo Roman Catholic Church na nandoon. Oh, ebidensya yun. Next question. Next question. Malinaw sa mga aral nyo, sa mga pagdedepensa nyo dyan sa True Church na yan, na sa pamamagitan ng succession, kaya napapatunayan nyo, miski sa referensya nyo. Objection? Napunta na naman siya sa succession. Ano ba naman yan, Umbaw? Yes, no? So, papaalala ko, Brother Marcumbaw, na ikaw ang nag-propose ng tema mo, na ang RCC ay tatag sa referensya, so wala sa topic yung apostolic succession. So, focus sa topic, rule number 5, Brother Marcumbaw, go ahead. Counter muna ako, di ba para Okay, fair? counter. Ang counter ko, yun yung pundasyon ng kanilang turo kung bakit sila tinatag ni Yoshua sa pamamagitan ng succession. Kung hindi ko ito itatakel, okay lang, wala namang, kung ite-technical nyo, wala namang problema. Gusto ko lang maging malinaw sa inyo na yun ang pundasyon nyo. Okay, moderator's time, Brother Marcumbaw, no? So, whatever pa yan, bro, specific yung topic nyo about referensya, so doon ka lang mag-focus, bro. Go ahead, question. May mababasa po ba sa Holy Scripture, linawin ko ulit may mababasa po ba na naipasa na ang pinagpasahan ng katuruan ng authority ay ang Roman Catholic Church? May mababasa po ba yan? Meron o wala? Sa Scripture Objection, moderator. Objection. Ang tanong niya, moderator, is mayroon bang mababasa na pinagpasahan ng Roman Catholic Church? Ang iglesia, mismo ang Roman Catholic Church, hindi mabasa sa kanyang sarili. Yan, mali yung tanong. Okay, so may counter objection ka, Brother, kung mali na yung tanong mo? Sige, next question. Mas maganda. Okay, next question. Go ahead. Salamat sa idea. Okay, ang next question ko, pinapalagay nyo yung iglesia, lahat ng nabanggit na iglesia ang Kristiyano dun sa Holy Scripture ay ang Roman Catholic. Saan sa Holy Scripture nyo binasihan yan?
Saan sa Holy Scripture? Hindi reference yung tanong ko sa Holy Scripture. Saan Holy Scripture niya ba't binasihan yan? Yung mga talatang pinagbabasa mo na true church, puntahan mo yan sa Jerusalem, makikita mo. Moderator Time, Brother Jando, ang tanong niya, saan sa Holy Scripture pinagbatayan Sino ba mo- yung Brother Marcumbaw? Saan sa Holy Scripture pinagbasihan? Yes, moderator. saan mababasa? Yes, Brother Jando. Ang sabi ko, yung pinagbabatayan niya mismong mga talata, Yung di, sumagot. sinabi niya mga talata. Okay. So, meron ka bang 14 seconds, bro? Okay, 14 seconds. Go ahead. yung pinagbabatayan mismo ni Mark Umbaw ng mga talata about sa true church, puntahan mo yan sa Jerusalem, malalaman mo Roman Catholic Church ang nandun. Yun, next question. Next question, Brother Mark. Brother Danjo, yung mga talatang binabasihan nyo, yung lahatin mo na lahat ng binabasihan ng Roman Catholic Church sa talata sa Holy Scripture. Saang patunay sa Holy Scripture na hindi pwede i-claim ng MCGI yan, hindi pwede i-claim ng born again yan, hindi pwedeng i-claim ng baptist yan, yung mga talatang ginagamit nyo, anong patunay na exclusive lang talaga yan sa Roman Catholic Church na hindi kayo gagamit ng referensya? No, eto, kamakailan lang, nag-celebrate kami, Day of Pentecost, ikaw 1,991 years old na namin na hindi pa naaabot ng MCGI, ng born again, at ng kung sino mang relihiyon. Next question. Next question. Next question. Okay. Ano yung pinakamatibay mong talata? Ano yung pinakamatibay mong talata para patunayan hindi siya tatag sa referensya, tatag siya sa Holy Scripture? Ano yung pinakamatibay mong talata na hindi paraphrase, hindi expanded Bible na ang nagtatag ng Roman Catholic Church ay si Yahushua? Okay? Ano yung pinakamatibay mong talata? Okay, ano ang pinakamatibay na ang tanong, Brother Jando? Ano ang pinakamatibay mong talata? Go ahead. Ang pinakamatibay kong talata ay yung pinakamatibay mong talata na tinatag ni Kristong Iglesia. Puntahan mo yung upper room sa Jerusalem. Moderator's time, bro. Ang tanong niya, anong pinakamatibay mong talata? So, kailangan ka magbigay ng sagot, bro, kung anong talata yung matibay na hindi. Brother Junry, okay na ako doon. Acts 2:30 yung tinutukoy niya. Acts 2:38. Okay, wait. Ako, moderator, respect the moderator. Sabi ko, moderator's time. So, ina-address ko yung question mo, bro, kasi nagbigay ka ng tanong na specific. Anong talata ang pinakamatibay? Sagot, ano yung sagot tanong mo pasok, na hindi siya galing sa referensya. Yun ang tanong mo. So, dapat magbigay si Brother Jando ng sagot kung anong talata para masabing hindi nga galing referensya yung Roman Catholic Church. Brother Jando? Okay. Gawa 23:11. 23. Galing papunta sa Roma, puntahan mo yung Roma, walang ibang Christian church doon, Roman Catholic Church. Next question. Next question. Yung upper room, Brother Danjo, saan sa Holy Scripture mababasa na yan ang pamantayan na ng pag-aari, na yan ay patunay na yan ang kailangan saang talata sa Holy Scripture na mababasa sa pamamagitan ng pag-aari ng upper room ay nagpapatunay na yan ay ang totoong iglesia. Saan mababasa sa Holy Scripture na pamantayan yung pag-aari sa upper room para mapatunayan na yan ay totoong iglesia? Saan mababasa sa Holy Scripture yan? Moderator, hindi klaro yung tanong niya Yes, kahit ako nalito ako. Pakiklaro, Brother Marcumbo, kasi kahit ang moderator nalito rin. Yes. Ang tanong ko ganito, Junray at Brother Pagpaliwanag mo na bakit hindi klaro, ha? Oh. Ang pinagbabatayan niya sa kanyang tanong, yung ating panahon babasahin sa first century na aklat. Mukha yatang illogical yun, ah. May counter ako, Brother Junray. Ayusin mo tanong mo. Hindi. No need ka na mag-counter, Brother Marcumbo. Paki-rephrase na lang yung tanong, bro, kasi hindi maunawaan. Kahit ako hindi ko rin naunawaan yung tanong mo, bro. Pa-rephrase mo na lang. Nag-object siya, oh. Yes. Kaya objection din ako. Bakit hindi klaro? Ang tinatanong mo kasi, yung ang ating panahon ngayon. Okay, moderator's time na, Brother Jando, para hindi na lumawig pa. Si Brother Marcumbo, paki-rephrase na lang, bro, kahit hindi ka na mag-object, bro. Kasi clarification lang naman yung kay Brother Jando. Pa-rephrase mo na lang yung tanong mo, bro. Okay.
Itong tanong ko to, gusto kong pagtibayin na lahat ng pamantayan nyo nanggagaling lang sa referensya. Bakit sa referensya? Nabanggit mo yung upper room. Kaya doon kita tinatanong sa upper room. Okay? Pinagmamalakin nyo, kaya kayo yung tinatag ni Yahushua dahil kayo nagmamayari ng upper room. Saan sa Holy Scripture na basihan, hindi sa aral, hindi sa pananampalataya, hindi sa pinangaral ni Yahushua, kundi doon sa pag-aari sa upper room para mapatunayan na kayo ang tinatag ni Yahushua. Saang talata sa Holy Scripture na basihan ang pag-aari ng upper room para masabing kayo ang tinatag ni Yahushua? Saang talata yung mababasa sa Holy Scripture? Nasa Gawa 1:1 hanggang 15 na yung upper room kung saan naganap ang Day of Pentecost, pupuntahan mo yung upper room ngayon sa ating panahon, walang ibang nandun, Roman Catholic Church yon. Kaya di ba kung ng referensya, puntahan mo lang yung lugar, malalaman mo, Roman Catholic Church yon. Next question. Sundan ko yung sagot mo, Brother Danjo. Ibig sabihin, walang mababasa. Ibig sabihin, walang mababasa na pamantayan ang pag-aari ng upper room para masabing ito ay tatag ni Yahushua. Wala kang mababasa kundi nabanggit yung upper room na doon ginanap ang Day of Pentecost, ina-assume nyo na kayo yung tatag na iglesia dahil sa pag-aari niyo upper room. Walang patunay sa talata, tama ba ako ba, Daniel? Wala kang mabasa maliban sa binigay mong talata na yan. Kasi na yung binibigay mong talata na doon ginanap, pero wala sinasabi doon, yun ang patunay ang pag-aari nitong upper room, yun ang patunay na kayo ang tatag na iglesia. Moderator's time muna, Brother Macumbaw. Moderator's time muna bro. Ang rule number 7, direct question. Nagdidiskurso ka na Direkta na sa question ka na magpaliwanag doon sa sagot ni Brother Jando. No problem. Pinaluapan mo man yung sagot niya, idirekta mo lang yung tanong. Huwag ka na magpaliwanag kasi lalong hindi na nauunawaan yung tanong mo bro. So, direct question bro, ano yung pinaka-question mo doon? Basihan mo sa scripture, maliban dyan sa 3:11 kasi wala sabing possession na basihan. Saan sa scripture, maliban sa binigay mong talata, na nagpapatunay na pag kayo ang may-ari ng upper room sa Jerusalem, ay nagpapatunay kayo ang tinatag na iglesia ni Yahushua. Saang talata, maliban sa binibigay mo, saang talata mo mapapatunayan na... Moderator's time. Kasi question is, inulit mo lang, Brother Macumbaw, no? Ang sagot ni Brother Jando sa iyo dyan, nahahawa ko sa iyo, nadadanjo rin ako Ang sagot ni Brother Jando sa iyo, Gawa 1:15, na yung upper room na yan, pagpupuntahan mo yan physically, yan ay Roman Catholic Church. So, wag mo nang iulit yan kasi yun ang sagot ni Brother Jando, nagbigay siya ng sagot, tama naman yung sagot niya, okay, Gawa 1:1 hanggang 15. So, nagbigay siya ng talata, and then, para mas mapatunayan pa yan, puntahan mo doon, si Brother Jando na mamamasahe sa'yo. So, next question, Brother Macumbaw. Salamat. Makapunta rin ng Jerusalem. Okay. Next question ko, Brother Danjo. Okay? Maliban sa upper room, kayo nagmamay-ari ng upper room. Okay? Ang Roman Catholic nagmamay-ari ng upper room. Meron pa ba kayong ibang question? Wait lang. Brother Jando, sinabi mo ba na nagmamay-ari ng upper room ang Catholic? Ang sabi ko, puntahan mo yung upper room, malalaman mo Catholic ang may-ari doon. Yun nga kasi okay, sinabi. Okay, patuloy bro. Okay, kinonfirm ko lang kung nabanggit ba niya yon. So, pasok yung question mo, Brother Macumbaw. Resume. Okay. Maliban sa pagiging kayo may-ari ng upper room, ano pa ang matibay na pamantaya, basihan nyo sa Holy Scripture, o labas tayo sa referensya para maitayo mo man yung ano mo. Ang tawag ito, maliban sa kayo nagmamay-ari ng upper room, meron pa ba kayong ibang talata sa Holy Scripture na papatunay kayo ang tatag ni Yahushua? Meron. Roma 1:8, sabi niya Apostol Pedro, Epestes humon katayin jalitayin holotokosmo. Ang inyong pananampalataya sa Roma ay lalaganap sa buong mundo. Ano yon? Roman Catholic, wala naman iba. Next question. Sundan ko yung sagot mo, Brother Dan, sa Roma 1:8, no? Lumaganap, okay? Lumaganap. Yung pananampalataya ba ni Pablo ng mga apostoles, hindi ba lumaganap sa lahat ng sulok ng mundo? Hindi ba lumaganap yung pananampalataya ng mga apostoles? Hindi ba lumaganap o lumaganap? Lumaganap yun. Kaya lumaganap yun. Kaya nga sabi doon,
ang pananampalataya nyo sa Roma ay lalaganap sa buong mundo. Anong pananampalataya ng Roma na lumaganap sa buong mundo? Eh di yung Roman Catholic, wala namang iba. Next question. Okay. Next question ko, yung ibang religion ba hindi ba lumaganap sa ibang kung yun ang pamantayan mo, matibay na basihan mo, pamantayan mo, hindi yung iba bang pananampalataya hindi ba lumaganap ang kanilang ang kanilang pananampalataya? Hindi ibig sabihin nakatayo yung templo nila, hindi, lumaganap lang naman na nasa talata eh. Hindi ba lumaganap ang born again, Baptist, ang Iglesia ni Cristo sa iba't ibang sulok ng mundo? Hindi ba lumaganap o lumaganap din? Hindi sila lumaganap kasi wala pa silang 1,991 years old na gaya na meron kami. Kamakailan lang, na-celebrate kami ng aming birthday. 1,991 years old na Next kami. question. Brother Marcumbaw, last question na yan bro. Mayroon lang 20 seconds dito sa oras sa tanungan. So last question then last answer. Go ahead, Okay. Brother Marcumbaw. Brother Sergio, naniniwala po ba kayo sa pamamagitan ng online platform, kaya makarating ang pananampalataya ng born again sa wag na sa North Korea, sa iba't ibang dako ng mundo. Okay? Sa pamamagitan ng online platform, kayang lumaganap ang salita ng Diyos, ang pangangaral ng mga born again sa iba't ibang sulok ng mundo. Kaya o hindi kaya? Hindi kaya. Kahit ngayon, hindi pa kayo umaabot ng 1,991 years old gaya ng meron kami. Next question. Okay na. Di ba? Time na? Time, yes. Alright, so ano ang next format ito, Brother Jando? Sabi mo, isang stand lang. May batal. Final conclusion na. Sa Mauna ako kasi conclusion na, ako... 10 minutes. Conclusion 10 minutes na, Brother Marcumbaw. Wala nang second stand. Kasi yun ang sabi sa akin eh. So, stick lang ako sa rule. Yun ang tinanong ko kaganina. So, ano ba yung format niyo? Sabi ni Brother Jando, isang stand lang. Wala nang second stand kasi nga mahabang oras. Pero, mahaba naman ang parang conclusion mo. 10 minutes din, Brother Jando, di ba? Yes, 10 minutes So, kami ikaw pareho. mauna, bro. Ako mauna. Oh, yan. Okay, so, Brother Marcumbaw, stay put ka muna dyan at ibibigay ko na kay Brother Jando ang kanyang 10 minutes na conclusion. So, Brother Jando, your time will start if magsalita ka na, bro. Go ahead. Okay, thank you po sa inyong lahat at napakaganda ng debate ngayon. Mas napatunayan kung tayong Katoliko ang tunay na iglesia. Tingnan ninyo ha. Tayo lang ang iglesia na merong 1,991 years old. Ang born again, wala. Ang oneness, wala. Tayo lang. Tapos, eto. Tayo lang yung merong record sa history na dumaan sa matinding persecution, sa matinding pagmamalupit ng Imperyo Romano. Tayo lang. Walang ganyang record ang born again. Pangalawa, ano ba na yun? Pangatlo na. Yung mga lugar na pinagsasabi sa Bible, puntahan mo yun sa Jerusalem sa ating panahon ngayon, malalaman mo, Roman Catholic Church pala. Puntahan mo yung yung Upper Room in Jerusalem. Pasukin mo, makita mo, maraming mga larawan, mga rebulto doon. Sa Antioquia, the Church of Antioch, puntahan mo, merong rebulto doon. Puntahan, sabi sa Bible, nakarating sila sa Roma from Jerusalem to Roma. Puntahan mo yung Roma. Sino nandoon? Roman Catholic Church pa rin eh. Actually, yung referensya, babasahin mo lang doon ng information nangyayari sa realidad. Hindi naman pwede gagawa ka ng referensya tapos yung referensya mo contradict sa realidad. Sa halimbawa, tutol ka sa referensya na Katoliko tinatag ni Kristo. Di punta mo Jerusalem, malalaman mo totoo. Isa yan sa mga reason kung bakit na-convert si Novedora. Pastor Novedora ng born again. Pumunta siya sa Jerusalem. Nakapuntatag na siya ng kanyang iglesia. Naparehistro na ni Novedora. Pero pumunta siya doon sa Jerusalem. Yung mga lugar kung saan nangyari. Anong nangyari? Napatunayan niya na Roman Ito na, tinan mo ha, papakita ko. Pakita ko ng isang example na lang. Wait lang ha.
Saan ko ba nailagay yung isa example ko rito? Kung saan si Romel Tembrevilla pinuntahan naman yung lugar kung saan inilibing ang ating Panginoong Jesucristo. Ito nga, at ito, hanapin ko rito. Pinuntahan ni Brother Romel Tembrevilla yung lugar na yon at napatunayan na Katoliko pala yung nandun. Hanapin ko na yung video mismo, ha. Yung video mismo kung saan hindi ko na yata may pakita yung video mismo, ha. Wait lang. Sana ba yun? Tumatakbo yung aking oras. Hindi ko maipakita. Last 7 minutes. Mayroon pa tayong save videos. Pinuntahan ni Brother Romel Tembrevilla yung naturang lugar. Nakuha na niya ng video. Wala na dito yung aking record. Baka na-save ko na doon sa saan ko ba na-save yun. Pinuntahan. Nag-video call kami ni Brother Romel Tembrevilla. Pinuntahan yung mismong lugar. Napatunayan sa mismong lugar. Aba, Katoliko pala. Hindi na kailangan mo magbasa ng encyclopedia. Puntahan mo yung lugar. Malalaman mo totoo. Yung sa Wedding of Cana. Puntahan mo. Umiyari na Katoliko yun. Dami mga lugar na yung Kristiyano sa Jerusalem, puntahan mo, Katoliko yun. Kristiyano sa Roma, puntahan mo, Katoliko pa rin yun. Kristiyano doon sa Antioquia, puntahan mo, Katoliko pa rin yun. Yung Kristiyano sa Epeso, kung saan diniklara sa Council of Ephesus na si Mama Mary, the Mother of God, Katoliko pa rin yun eh. Yung sinasabing Laodicea, Church of Laodicea na nasa Book of Revelation, puntahan mo yon. Doon diniklara na transferring from the solemnity from Saturday to Sunday, the Council of Laodicea. Ano yon? Katoliko pa rin yun eh. Wala ka talaga pag-asa. Mateo 21:43, sabi ni Kristo, ang kaharian ay aalisin sa inyo at ililipat sa isang bansang nagkakabunga. Ano yung nagkakabunga? Mga mananampalataya, mga confirm na mga santo, mga banal. Sino bang meron ba kayong banal sa iglesia nyo? Wala eh. Hanapin ka ng 10 pangalan ng banal na confirm na banal, wala kang may pakita. Katoliko talaga eh. Tingnan mo ha, nung namatay ang mga apostol, sino yung nandoon para ilibing sila? Mga nagmamahal na membro maglilibing sa kanila, Katoliko pa rin eh. Research mo, saan nakahimlay ang mga labi ng mga apostol? Lahat nakahimlay sa Roman Catholic Church. Last 5 minutes. Maliban na lang sa labi ni Judas Iscariote. Si Judas Iscariote lamang ang bukod tanging apostol na hindi nakahimlay sa Iglesia Katolika. Tingnan mo. Nagsulat ang mga apostol ng aklat. Yung kanilang mga isinulat, entro wadi para carpuer comenos perekaita Biblia malestatas membranas, kanilang ipinagkatiwala sa kanilang miyembro. Tapos yung miyembro pinagkatiwala naman, pinagkatiwala. Sino nakapaglabas ng Biblia? Base sa debate ni Father Darwin at ni Rean Fuentes, si Bishop Eusebius ang nakapaglabas ng buong Biblia. Hindi Old Testament lang, hindi New Testament lang, yung buong Biblia talaga ang nailabas ni Bishop Eusebius. Sino yun? Katoliko pa rin yun eh. Kaya meron ba kayo doon? Wala. Katunayan, kahit hanapan kita, saan yung nilibing si Apostol Pablo, wala kang may bigay na sagot. Saan yung nilibing si Apostol Pedro, wala kang may bigay na sagot. Saan yung nilibing ang mga apostol? Sinong apostol na nakalibing sa simbahan ninyo, wala kang may bigay. Bakit? Wala kayo ng panahong yun. Kami lang. Kaya salamat at sa tema na ito napatunayan ko na tayo ay kahit tayong Romano Katoliko, tinatag tayo ni Kristo ng isang tao. Saan tinatag? Sa Jerusalem, hindi sa libro. Kailan tayo tinatag? Noong unang siglo, hindi sa panahon na i-publish ang Britannica Encyclopedia. Kaya yung kanyang tema, bagsak na bagsak. Tinanong ko siya, saan mo nabasa? Anong aklat at pinagtayuan? Britannica. Paano siya tinayo sa Britannica? Puro pas. Kaya nga, pabor sa akin yung mga pagpas mo eh. Kasi yun ay isang prueba na hindi mo patunayan na ang Roman Catholic Church ay tinatag sa isang referensya. Hindi siya pwede itatag sa referensya.
Walang referensya na pinagtatagan ng Roman Catholic kasi ang Roman Catholic is a church. Ang referensya libro. Paano maitatag ang isang iglesia sa libro? Kahit man lang yung KKK, hindi yun nagbunga ng ano eh. Hindi yun bunga sa No Limit ang Hiri. Oh. So yan ay isang prueba yan na tayong mga Katoliko, tinatag tayo ng tao na si Kristo, tao na may pagka-Diyos, tao na Diyos. O yan nga, may pagka-Diyos kasi Diyos yun eh. O, saan tayo tinatag? Sa Jerusalem. Kailan? Almost 2,000 years ago. Last 2 minutes. So, yung kanyang paksa, bagsak. Unang-una, tinanong ko siya kanina sino ang author ng aklat na pinagtataga ng Roman Catholic Church. Sagot niya si Bishop Ignatius, si Tertullian. Ano? Ano encyclopedia ngayon? Britannica Encyclopedia. Kailan nangyari si Bishop Ignatius nagsulat ng Encyclopedia Britannica? Wala. Kailan nangyari si Tertullian nagsulat ng Encyclopedia Britannica? Wala. Yung tinanong ko siya, kailan ba na-publish yung Encyclopedia Britannica? Pass. Hindi niya kasi masagot ng tama. Kailan ba tinatag ang Roman Catholic Church? Pass. Kasi kailangan, pag yan ang turo mo, kailangan magkasabay ang paglabas ng Encyclopedia Britannica sa Roman Catholic Church. Magkasabay sila kasi doon siya tinatag eh. Kung wala yung librong yun, wala pa natatagan. Ha? Sa aming CCC, wala naman sinasabi doon na ang Roman Catholic Church ay tinatag si referensya. Walang gol sa CCC namin na sinungaling ka pa kanina. Hindi ko na napalo up yun. Alam mo? Moderator's time, Bro Jando. Wag nagsinungaling ka pa kaganina. Okay, medyo ano na yun, medyo tulad kay Brother Mark kumbaga kanina, pinuna ko rin siya. Okay. So, last 40 seconds, bro. Go ahead. Sana nagsabi ka na sana ng totoo kanina. Yan ha. Para naman makita, malaman, tingnan mo, may ebidensya ako. Ebidensya. Ikaw, puro ka lang naman rebat, wala namang ebidensya. Sabi ko nga ito, ano naman to eh, another naman to aksaya sa oras. Kasi, tatanong ako, pass. Ang daming pass na tanong niya. Nang siya nagtanong sa akin, nag-pass ba ako? Hindi, kasi matindi ang paninindigan ko ng Roman Catholic Church. Itinatag ni Kristo, hindi ng referensya. Itinatag siya doon sa Jerusalem, hindi sa referensya. Itinatag siya noong unang siglo, hindi sa panahon na na-publish. Ay. Ayan. Lalong uminit si Brother Jando. Ayan, maraming salamat Brother Jando sa iyong 10 minutong konklusyon na talagang ang Roman Catholic Church ay hindi tinatag sa referensya kundi ng Panginoong Jesucristo noong unang siglo. At ikaw naman ngayon, Brother Mark Cumbao, no, ang huling magbibigay ng konklusyon sa inyong debate ni Brother Jando. So mag-start ang yung time, bro, pag magsasalita ka. Go ahead, Brother Mark Cumbao. Ayon sa 2 Thessalonians 2:11, sabi, at dahil dito, ipinadadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian. Yung sa English yan, strong delusion. Upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan. Nakahula na to. Magsipaniwala sila sa kasinungalingan. Okay? Sa 2 Thessalonians 2:11, nakahula ito at naganap ito sa Roman Catholic Church dahil lahat ng talata doon, sabi ko nga, lahat ng talatang ibibigay niya, neutral yung talata. Kahit anong relihiyon, anong pananampalataya, pwedeng i-claim yun. Kaya neutral yung talata, pwede namin i-claim yun bilang born again, Baptist, MCGI, lahat ng ibang klaseng pananampalataya, pwede i-claim yun. Ngayon, bakit kiniklaim lang ng Roman Catholic na sila yun? Bakit? Hindi katulad sa aming mga born again, pwedeng sa Iglesia ni Cristo, hindi alam yung foundation of faith ng pundasyon na pananampalataya ng Iglesia ni Cristo. Pwedeng ang pananampalataya niyan nabautismo sa pangalan ni Joshua, at yung pamantayan ko ng kaligtasan, maaring natanggap ng Iglesia member ng Iglesia ni Cristo eh.
Wala sa hindi yan sa isang pagsaanib sa isang iglesia, hindi ganoon. Pero bakit ang Roman Catholic kiniklaim nila sila lang yung mga talatang yan? Bakit sila? Kasi nga sa 2 Thessalonians 2:11 ipapadala yung strong delusion eh. Nag-i-illusion sila na sila yung tinutukoy sa mga talatang yan. Na kung saan isang malaking delusion yun, illusion yun. Okay? Dinaan ko sa tanong para maging maitayo ko yung aking stand, yung aking patutunayan. Dinaan ko sa tanong, anong sagot? Ang sagot niya, lahat ng tanong ko, pumunta ka sa upper room, bumase ka sa referensya, pumunta ka sa ganito, wala sa scripture. Madaling salita, wala nang sige na, kung feeling ni Brother Danjo, panalo siya, sige na, wala nang problema doon. Importante, ang gusto ko lang naman mabuksan ng isip ng mga nakikinig na walang pamantayan yan sa Holy Scripture kung hindi labas sa Holy Scripture kung kukuha sila sa referensya, scholar, history, witness sa iba't ibang lugar. Yun nga, may magsasabi. Ito nga yung Dome of the Rock. Kung yan ang pamantayan, dahil sila may-ari nung sa upper room, paano yung Dome of the Rock? Diyan tinayo yung first temple, second temple, di ba? Wala na ngayon yan. Nasa Islam na yan. Di ang tamang iglesia ngayon yung Islam. Hindi, napakahinang argumento yun, Brother Danjo. Napakahinang argumento yun. Tapos sasabihin, ay kumalat kami. Alam mo ba yan, fallacy yan eh, yung kumalat. Yung sasabi mong fallacy of ano yan eh, of, tawag dito, tawag dito, popularity. Popularity. Tapos pinakaluma kayo. Yun yung mga pamantayan mo, di ba? Pinakaluma kayo. Nasa fallacy rin yan. Fallacy of to tradition. Tapos kayo yung bumabase kayo sa mga scholar. Appeal to authority. Lahat na nga ng pinagsasabi ni Brother Danjo, fallacy according sa philosophy. Hindi nga pwedeng hindi nga dapat paniwalaan eh yung mga pinagsasabi niya. Tsaka circular reasoning din yun. Bakit? Hinahanapan ka ng patunay sa scripture, pupunta ka sa referensya. Yung referensya, sasabihin mong patunay nung nasa Holy Scripture. Umiikot yung argumento mo, Brother Danjo. Naiintindihan mo ba yun? Fallacy of ano yan eh? Circular reasoning. Circular reasoning. Bakit? Hinahanapan ka ng patunay sa scripture, pupunta ka sa history, pupunta ka sa testimonya ng ibang tao, na nagpapatotoo daw ng nakasulat sa scripture. Tama. Walang tibay yan. Sabi, according sa philosophy, walang tibay. Bakit? Circular reasoning. Yung ginagamit mong matibay, hindi nga mapatunayan doon sa pinanggalingan na patunay. Di ba? Yung premise mo, hindi nga mapatunayan na yun yung premise. Nasabi ko nga, neutral yung talata na pwedeng gamitin ng lahat ng relihiyon yun. Doon ka kumukuha doon mo binabasa yung referensya mo. Kasi sinungalingan yun. Oo, umiikot lang yung argumento mo, Brother Danjo. Fallacy yan. Madaling salita, fallacy yan. Tapos, last 5 minutes. Tapos, Brother Danjo, sabi mo, magbigay ako ng pangalan ng mga saints. Patunay mo yan, Brother Danjo, na kayo yung tatag ni Yahushua, hindi sa referensya? Alam nyo mga Brother Danjo, lahat ng na born again, lahat ng ligtas, lahat ng iniligtas sa ang pangalan to, lahat ng iniligtas sa Day of Pentecost, lahat yun saints. Hindi sa canonization, Brother Danjo. Pati yan wala kang talata niyan. Na dyan, sa pamantayan yan, para masabing banal ang isang tao, santo ang isang tao. Walang basihan sa script. Yan yung sabi ko sa premise ko, di ba? Sa unang pahayag ko pa lang. Hindi nakaayon saan? Sa aral, turo. Di ba? Hindi na natili sa aral at turo. Hindi nakaayon, nakabase sa aral at turo ni Yahushua at ng mga apostol. Bakit? Yung mga yan, mga kung ano nung sacrament nila, kung ano canonization yan, wala yan sa scripture eh. Kaya yan, bakit kita may sa referensya? Talagang wala nang kailangan patunayan dahil wala ka naman pinatunayan sa scripture eh. Di ba? Pagtitibayin mo yung nakasulat sa pamamagitan, magkukonclude ka dun sa nakasulat sa pamamagitan ng conclusion. Mali.
may conclusion yung nakasulat, pagtibayin mo ng referensya. Merong malinaw na tinutukoy ang Holy Scripture, pagtibayin mo ng referensya, hindi malinaw yung sa Scripture, gagawa ka ng ebidensya mo sa referensya. Ay, ano yun? Malaking panloloko yun. Brother Danjo, linawin ko lang, no? Linawin ko. Sabi mo, no? Sabi, ano, magbanggit ako ng mga banal. Lahat ng mga naligtas na, yung mga na-born again, nilipat na sa buhay, wala na kayo sa kamatayan, kundi nilipat na kayo sa buhay. Mga santo yan, brother. Inari kaming banal eh. Di ba? Napag-usapan natin sa OSAS yan, inari kaming banal, inari kaming matuwid. Sino bang sasakdal sa amin? Kami inari, ang Diyos mismo ang nag-aring banal sa amin. Kaya santo kami. Pero ano yung pamantayan nyo? Canonization, votation, di ba? Votation, investigation, iimbestigahan yung tao. Di ba? San scripture yan? Sa mababasa? Wala. Kaya patunay talaga, Brother Danjo, kasi kami libingan, hindi ko lang mahanap yung talata, Brother Danjo, ang mga nagbibigay pugay sa mga libingan ng mga banal, iskriba, saduceo, pareseo. Hindi ginagawa ng apostol yan, Brother Danjo. Kaya talagang prototype kayo ng mga pareseo, saduceo at iskriba. Bakit? Ang nagbibigay pugay sa mga libingan ng mga santo ay yung mga saduceo, pareseo at iskriba na kinopya ng Roman Catholic Church. Kopyang-kopya. Dahil prototype nga kayo katuparan nga kayo. Oo. Pero, basahan mo ako, Brother Danjo, na Last 2 minutes. kailangan mong, dapat, para mapatunayan, Brother Danjo, para mapatunayan kayo itatag ni Yahushua, kailangan nakalibing sa inyo ang mga apostol. Saan mababasa mo sa scripture yan, Brother Danjo? Referensya na naman? O di wala na nga talaga ikaw na patunayan, puro referensya. Ano ba ba kailangan kong, alam mo sa totoo lang, Brother Danjo, no? Hindi ko na nga kailangan paghandaan tong debating to kasi nga alam ko na wala kang gagamitin talata na malinaw na ituturo ang Roman Catholic Scripture. Walang-wala. Walang-wala. Pero born again, ang dami kong talatang ibibigay sa iyo, Brother Danjo. Patunayan ko sa iyo ang true church, ang born again. Ha? Bakit? Kasi ang born again, isang karanasan. Sa inyo, pag-anib, saka nakakita, kailangan mo umanib. Hindi. Kailangan mong ibilang sa pamamagitan, ligtas ka na. Pag niligtas ka na, sa inyo, ililigtas pa lang kayo pag umanib kayo sa Katoliko. Malaking kasinungalingan ng demonyo yan. Malaking hindi kayo kailangan umanib sa iglesia para maligtas. Hindi. Nasa iglesia kayo, kaya kayo ligtas. Ligtas kayo, kaya kayo nasa iglesia. Ligtas kayo, kaya bahagi kayo ng katawan ni Yahushua. Malaking panluloko ng Romano Katoliko yan. Anong panluloko? Umanib ka para maligtas. Mali. Sekta yan. Ha? Sekta. Hindi ganoon ang katawan ni Kristo. Yung mga iniligtas, ibinilang sa katawan ni Yahushua. Last 30 seconds. Maraming talata yung Brother Danjo. Ibig lang sabihin, matibay na nakatayo ang aking poste na kung saan ang Roman Catholic Church ay tatag sa referensya dahil walang papapatunayan yan kung hindi gagamit ng referensya. So, i-challenge mo ang mga born again. Hindi ako gagamit ng referensya. Mapapatunayan kung totoong iglesia ang born again. Salamat. Salamat. Yan, maraming salamat, Brother Mark Cumbao. Tamang-tama, no? Ang iyong pag-stop at yun nga, natapos din ang iyong oras. Yan, so... Well, Brother Jando, so yan mga kapuntos, natapos na ang kanila pong discussion about sa tema na ang RCC ay tatag sa referensya. Okay, so kayo na po ang bahala magtimbang kung sino po sa inyo ang tama, si Brother Jando ba o si Brother Mark Cumbao. Okay, so ibabalik ko na kay Brother Jando para sa huling ng programa, huling yugto ng programa. Brother Jando. Okay, natatawa ako sa mga comment ito na binabasa ko, no? Hindi ako sa mga comment nila. Ganun pa man, at sana may natutunan kayo kung paano depensahin ang ating iglesia sa debating ito. At pasalamat na tayo sa ating mga viewers kasi alas 10:04 na. Timing lang is dapat talaga isang round lang, no? Pero talaga sa iba eh. Okay, ganun pa man. Let's proceed na po tayo sa ating pasasalamat. O kaya may gustong mag-comment at ibabigyan na ba ito ating kasama para mag-comment?
Andiyan ba si Romel Palma? Brother Romel Palma, good evening. Romel Palma? Yes, I'm still here. Sige, ikaw muna bro, magbigay ng komentaryo mo bro. Sa naganap na talakayan. Go ahead. Alright, so yan po no, maraming salamat. Actually, hindi na siguro ako mag-personal comment, but I will just read sa comment ko dito, no. Parang malayo ka yata sa tema umbak. Ito yung nakasulat kasi. Affirmative ka, di ba? Wala yatang naitayo. Bakit pinipilit mong may patunayan si Bro Jando? Negative siya. Ikaw dapat may patunayan, affirmative ka, di ba? Sabi po yan ni Daryl Molds TV, halo-halo. Yan. So, dito po sa isa pang comment dito. Ito po, no? Ito siya, Shalom. Pinatunayan lang po ni Mr. Next and Pass na nagmamarunong siya. Kaya kahit yung tanong niya, nagmamarunong din. Yun yung sabi ni Daryl Molds. Ani Shalom pala, I mean. So, marami pang mga comments dito na kumbaga ay negative yung dating sa kay Mark Umbaw. Sabi nga dito ni Rosemary, sana magising si Umbaw kung ano ang true church. Maganda ang paliwanag ni Bro Jando. Yan. Sabi ni Daryl, strong delusion yan kay Mark Umbaw. Tigilan mo na yan. Bumabalik sa'yo. Yan. So sabi dito ni Shalom, kagaya ni Brother Noe Dora, nagising siya sa katotohanan. 15 years siyang pastor ng born again, pero ngayon nasa Catholic Church na po siya at ang kanyang mga parents. So yun po no mga kapatid, no? Sabi pa dito ni Danger Creek San Juan, galit ka na Umbaw. Yan. So yun na napupuna nila at nakikita dito. Kay Jemeline Aurea naman, mabubuksan din ang isip ni Mark Umbaw kapag lagi yan nakipagtalakayan. We're also hoping for that na sana ay mangyari po yan, no, na mabuksan talaga ang isipan ni Brother Mark Umbaw at maging isa rin sa tagapagtanggol ng simbahang tatag ng Panginoong Jesucristo. Soon, ipagpanalangin po natin yan mga kapatid, no, na maging matagumpay ang kanyang conversion. Sabi dito ni Sister Pamela Ongko, patuga-tuga og debate, wala naman alam, sulpot kaayo, aminin mo na. Yan. Sabi dito ni Alexander Revelo, nakakatawa naman to si Umbaw. Ayan. So, nagiging funny clown pala ito si Mark Umbaw, no? Si Mr. Next and Pass. Yan. Yan yung nakikita dito ng mga viewers natin sa katotohanan natin pag-usapan. Next and Pass. Tapos, naging clown pala siya. Next time, wag na si Umbaw pang showbiz siya. Sabi ni I am Birch. Yan. Okay, so yan lang po ang aking munang maipipresent dito sa ating YouTube channel. At congratulations po Brother Jando sa pagkapanalo pa rin ng ating iglesia, tatag ng nag-iisang Panginoong Jesucristo. Back to you, Brother Jando. Oo nga, napansin ko ngayon, Brother Romel Palma, so affirmative siya. Pero yung kanyang presentation is rebuttal sa pandinig ko, parang nagre-rebut siya. Dapat magtindig, hindi mag-rebut. Ako yun ako mag-rebut. Pero siya yung tindig ko lang nagre-rebut na eh. Napansin mo rin yun. Thank you. So, atin namang pagbigay naman ng komentaryo kay Brother Tata. Ano ba si Brother Tata? Tata? Brother? Wala na si Brother Tata. So, atin namang ibigay ngayon ng pabigay ng komentaryo kay Brother Junre. Brother Junre, go ahead. Oh, yes, Bro Jando. Siguro ang komentaryo ko lang tama yung mga napansin niyo, no. Ako nung una pa lang yung burden of proof inilipat na kay Brother Jando eh. Agad siya nagsabi nung nagtatayo pa lang siya, siguro 1 minute pa lang yung nagamit niyang oras, sinabi na niya na dapat si Brother Jando
maka makapakita ng ano. So parang yung burden of proof ipinasa na niya kay Brother Jando. So fallacy na 'yon. No, pero yun nga, bakit hindi ko sinali yung rule ng 10 seconds pag hindi masagot? Kasi nagagamit eh. Kaya pag hindi talaga masagot, mas maiging pass kasi pabor yung kay Brother Jando pag pass na lang. Ibig sabihin, wala siyang batayan sa mga pinagsasabi niya. Kasi ang ganda ng mga line of questioning ni Brother Jando. Yun ang nagpapapanalo kay Brother Jando, no? Papaliwanag ko sa inyo saan siya nanalo. Yung paglabas ng reference. Kasi kaya nga hindi masagot ni Brother Mark Umbawi, kailan na-publish yung referensya na nagtatag sa Roman Catholic. Pass. Kasi kung nagbigay siya ng taon, halimbawa 17th century, ang sunod na sagot tanong ni Brother Jando, before 17th century, may Katoliko na ba? Laglag na siya doon. Kaya nga, pass siya. O dahil nag-pass siya, ibig sabihin, talo na siya. Walang batayan ang kaniyang daladalang issue. Kung sa baga, chismis marites. So congrats Brother Jando at yun no, panalo talaga ang simbahan. Hindi talaga kung babasahin ko pa yung mga ano dito, mga ano ko ang dami, so wag na lang. At nakakatuwa din yung mga puna nila kay Brother Mark Umbaw. Congrats Brother Jando. Pagdating sa'yo, Brother John Ray, actually, doon po lang simula, parang natatawa talaga ako sa tema. Kalahin mo, ang pagkaunawa ko, referensya ang nagtatag. Pero hindi pala yun. May bago ng pangalan pala si Brother Mark Umbaw de Brother Jando. Ano? Mr. Pass. Ayan. Sabi ni Christian Verde, Mr. Pass. So, yun ang yun ang pagkaunawa ko talaga na ano ba tawag dito? Ang referensya ang nagtatag. Pero sa explanation niya, sa referensya pala itinatag. Paano mangyayari na ang referensya itinatag sa referensya? Hindi pwede mangyari. Society, itatag sa referensya. Doon pa lang parang nag-iisip talaga si Umbaw, no? Pero at least hanga ko sa tapang niya. Kahit na maraming beses siya nabugbog sa katotohanan, lumalaban pa rin siya. Tapang kaya o kapal lang ng mukha? Pwede rin ganun. Hindi kaya sa iba na pag tinawag mo sa live, dito lang sa chat. Pero siya talagang umaharap siya kahit na sa pagkakapalan na lang, no? Okay lang yun. At least naipakita yung kanyang side niya na ganun talaga siya mag-isip. Wala tayong magagawa doon. At ano namang ibigay ngayon kay Brother Angel sa kanyang komentaryo, Brother Angel? Brother Angel! Ayan na naman tayo. Ikaw. Ito talaga, pumuna talaga ito kanina. Napagalitan pa ni Brother Angel si Mark Umbaw. Galit na galit sa Katoliko talaga eh. Talaga may iwasan yung aman nyo, no? Sobrang galit ko nung pinag-aatake sa Katoliko. Galit na galit siya, pansinin nyo, no? Ba't galit si Satanas, galit na galit kay Mama Mary din. So, lahat yan, no? Galit sila sa Catholic Church, no? Sila, pansinin mo. Ba't hindi sila nagalit sa ibang sekta? Ba't sa atin tayo tinitira lagi, no? Talagang makita mo. Pero kahit anong gawin nila, lahat ng mga tumuligsa yan, yung mga founder nila patay na. No? Pero ang Iglesia Katolika, buhay na buhay at dumarami pa tayo. So, nakakalungkot lang yung actually yung topic pinag-aaralan ko para wala siguro dahil sa wala na siyang maitopic dahil lahat ng mga topic niya sa talo na lahat. So wala na siyang maitopic kasi paano mo gagawing topic na ang magtatatag referensya, yung referensya sa synonym yan, information lang yan. So, pag information, paano magtatatag? Doon mo lang makikita information. At paano ang magtatatag ang referensya, lalo na specific Britannica pa, no? Pero isang aklat, sabi niya. Pero hindi naman isang aklat ang mababasa na founder by Jesus Christ yung hindi lang Britannica, ang dami. Sabi niya isang aklat, edi sablay na. At sa Britannica, marami kang mababasa dyan. Founder ng Buddhism, nandyan din. Edi siya rin nagtatag.
O, sablay na. Founder ng Islam, mababasa mo sa Britannica, eh di siya rin nagtatag sa Islam. Founder ng Hinduism, mababasa mo rin sa referensya, eh di sila rin nagtatag. Ang dami namang reliyon tinatag, bro Mark. Ano bang topic ang pinagsasabi mo, pinagagawa mo? Ang ibig sabihin ng referensya, information yan, bro, no? Para mas maintindihan. Ni-inform ka lang, ito yung ganito, ito yung ganito. Pero hindi, wala kang mababasa. Britannica founded the Roman Catholic Church. Walang ganun. Hinihintay ko nga siya eh. Britannica founded the Catholic Church. Walang ganun. So, let's pray for them. Biktima siya. Galit na galit siya. Pansinin ko ako. Pinagmamasdan ko yung mukha niya. No? Alam ko nakikinig ka ngayon, bro. No? We're praying for you. Ako everyday, pagising ko hanggang sana babuksan ng isipan ninyo, no? Isipin niyo bakit kayo galit sa Katoliko, galit kayo kay Mama Mary. Ano bang ginagawa sa inyo ng mga Katoliko at ni Mama Mary? Wala, di ba? Sabi nga, kapag daw ikaw ay galit na galit sa isang tao o katreliyon man yan, na walang dahilan, inggit yan. So, yun ang rason doon, inggit. Kasi walang dahilan eh. Ba't galit ka? At sinasabi mo may demonyo, may ganito, ano? Ikaw never kasi sinabihan demonyo ang born again. Wala ka maririnig sa CFD na demonyo, born again, demonyo MCJ. Walang ganon. Kayo lang nagkiklaim nun. No? Pag nagsasabi nga laging demonyo, demonyo, alam mo kung ano yung nasa sayo. Pansinin mo yung mga kung ano yung nasa sayo, kung ano nasa loob mo, no, yun ang lalabas sa bibig mo. Kaya madalas ka magsabi ng demonyo, bro, Mark, no? Sana mag-isip ka. And let's pray for them. Biktima lang po sila, no? Hindi actually hindi nila kasalanan yan. Nabiktima sila ng mga yun nga, yung fallen angel na si Leviathan na magtatayo ng ibang sekta lalaban sa Catholic Church. Biktima po kayo, hindi kayo ang kalaban. Ang kalaban namin ng Catholic Church ay mismo yung espiritu na hindi natin nakikita. So we're praying for you, Bro Mark, no? Sana sa susunod na topic mag-isip ka ng medyo may saysay naman, no? Medyo walang saysay, walang katuturan yung ano mo, no? Yung topic mo ngayon. But anyway, muli paalala, no? Last message na to, paalala sa atin lahat. Ang ganda ng ebanghelyo po natin, no? O to-share nyo rin ito dahil educational purpose ito. At least kahit papaano ay nagkakaroon tayo ng maraming kaalaman sa katotohanan sa turo ng simbahan. Ipakishare na lang po to at ang ebanghelyo pagpapaalala, no? So kapag para maiwasan yung gano'n, no, argument yung para agad nasa church kayo, yung wedding kayo, para maiwasan yung away, yung lumaking away hanggang sa pumunta sa divorce. Tandaan natin unang-una, God hates divorce. No? At paalala rin ni Jesus na kapag ikaw daw humiwalay, ikaw mismo humiwalay ka na at ikaw mag-aasawa, ikaw sabi mo hiwalay na tayo, sa iyo ang galing, adulterer ka na. So, ano ba solution dito para no? Yun nga, the family that prays together stays together. Yun lang po ang pinaka-weapon natin. Prayerful life. Family that prays together stays together. Yun lang po. Naway marami tayong natutunan ngayong gabi ito. To God be the glory. Salamat po. Back to you, Bro Jando. Congratulations again. Talagang gustong-gusto mong si Umbaw dahil nag-iiba pangalan mo. Brother, back to you, Brother Danjo. Good night, everyone. Okay, thank you po. At yun na nga. Salamat sa lahat na sumubaybay, natuto, nag-aral, nagsaliksik. Yung mga argumentong pinagsasabi ko kanina, gamitin niyo po yun pag kayo na mayroong katalakayan. So, sa pasasalamat na naman tayo. Ating puntahan naman si Brother Romel Palma. Pasasalamat, Brother Romel Palma. Go ahead. Alright, yan. Salamat po sa Panginoong Diyos na siyang sumama po sa atin pong programa sa gabing ito at lalo't lalo na gumabay po sa peaceful and fruitful po na talakayan o discussion ito wherein po mayroon tayong mga nakuhang mga lessons, and even though it seems like a clown ang side ni Mark Umbaw, well actually nakapulot pa rin po tayo ng lesson na kailangan po talaga natin na huwag magpalason ang ating utak upang hindi po tayo magaya no sa mga maling pagkaunawa ng ibang sekta. So mga kapatid, no, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pagsuporta.
sa inyo pong pagtangkilik at sa inyo pong pag-subscribe, pag-follow sa mga Facebook pages po ng collaborated po sa Punto por Punto at sa lahat-lahat po ng nagsusuporta po at nag-share, nagbabahagi po ng ating pong live video ngayon. May God bless us all. Back to you, Brother Jando. Okay, tayo si Brother Romero. Tinamog salitain si Mario Granada. Brother Mario Granada! Bro Jando, congrats! Ano masabi mo doon, bro? Ha? Wala akong makukuha sa kanya. hindi lang linampaso, ngingod-ngod pa. Okay. Thank you sa iyo, Brother Mario Granada, at salamat sa iyong pag-comment. Maraming salamat. Okay. And then, Okay. oh, thank you sa iyo, Brother Mario. Ayan, no, yan, nginug-ngud pa. Sige, bye-bye. Nilampaso na, ngingud-ngud pa. Okay, dito naman tayo ngayon kay Brother John Ray. Sa kanya po sa salamat, Brother John Ray. Brother John Ray. Yes, Bujando. Maraming salamat. Naantok na ako. God bless po sa ating lahat, mga kapuntos. See you tomorrow para sa Worldwide Doctrinal Bible Exposition. Oh, at sana nga pala matuloy yung bukas na doctrinal dito. Magsasagawa pala ako ng post pala para mamayang gabi. Okay, ito naman tayo ngayon kay Brother Angel. Sa pasalamat, Brother Angel. Post na ako nagpasalamat, bro Danjo, pero okay lang. Ako gustong-gusto ko hanggang ngayon paano mapapatunayan na ang isang tao ay isang matalino kung ang mismong iisang pangalan hindi niya ma-pronounce. Bakit? Paano ka nakikipag-debate sa mga tao ni pangalan? Hindi kaya espiya yan, Angel. Hindi kaya espiya yan si Mark Umbao sa China? Hindi yung baka iba yung nasa loob ng katawan ni bro Kasi Mark. ginagawa niyang Chinese yung pangalan ni Jando eh. Oo nga, Don Joe. May analahi at saka paano ka makikipag-debate na masasabi mong tama ka ni pangalan ng ka-debate mo hindi mo alam. Hindi mo alam i-pronounce. So paano na yung patawarin po. So patawarin po natin siya at sana ipagdasal natin, biktima lang po siya, no? At muli paalala natin sa ating ebanghelyo na pabaon muli, no? Ulitin natin kapag sa mag-asawa po, kapag ang isa'y umiinit na, no? Ito magandang pagnilay natin. Kapag dahil sa ebanghelyo, no, para maiwas ang divorce, kapag ang isa ang umiinit na, ang lingkod ng Diyos na tunay maka-Diyos dapat ang bababa. Okay? May isa dapat tatahimik doon. Kasi nangyayari, bakit gustong-gusto ng divorce bill ng mga congressman, ng mga marami nagre-reklamo kasi binubugbog sila, ginagano sila. Isipin mo, paano ka bubugbugin ng asawa mo kung di ka lumalaban? Diba? Paano lalala ang sitwasyon kung isa sa inyo magpapakumbaba? Ang nangyayari kasi, mainit ang ulo ng isa, kaya wala na siya sa katwiran. Ang gagawin mo, lalaban ka pa, bubugbugin ka nga. Ang gagawin mo, masama ikaw sumasagot ka, yes. Doon lumalaki ang problema. So magpa-file ka na naman ng divorce ngayon. Lalaki yung sitwasyon. Pupunta ka sa kongreso, i-file niyo yung divorce, i-pass niyo yung divorce. Di buong mundo ngayon ang mangyayari. Yung buong Pilipinas po, nilalagay natin sa dagat-dagatang apoy dahil ayaw ng Diyos ng divorce. So ang pinapangaral nyo ngayon sa mga tao, dahil sa sitwasyon mong hindi ka makapagpakumbaba sa asawa mo, ginagawa mo, yung pride mo, tinataas mo hanggang gusto mo, pati yung divorce mapasa sa buong Pilipinas at buong mundo. Galaw yun ng kadiliman, kapatid, no? Anong pinakamaganda rito? Magpakababa ka para maiwas ang gulo. Kung sino man ang may galit na, alam mo nang hindi na makontrol, isa sa inyo bababa, no? Para maiwas po yung gulo. Please, let's pray for that na yung divorce. Last naman pipirma niyan next time ang presidente, no? So, Senado muna and then presidente. Let's pray for that na hindi sana mapasa yung divorce. I know President Marcos will
will not sign that. No, i-veto niya yan. Ano yung veto? I-reject niya yan. So let's pray for that na ma-reject ni President Marcos yan. Yun lang po. Naway marami tayong natutunan ngayong gabing ito. To God be the glory. Salamat po. Back to you, bro Danjo. Good night, everyone. Okay, thank you sa iyo, Brother Angel Santos. At panahon na po para tayo magpaalam para sa gabing ito. So, panahon na para sa ating closing prayer. Ingat po kayo palagi at lagi nyo kaming ipagdasal na magpatuloy ang ating programa hanggang sa kaduludulungan. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Saint Michael the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray, and do thou, O Prince of heavenly hosts, by the power of God, cast into hell Satan and all the evil spirits who prowl about the world, seeking the ruin of souls. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.